kung tumataas na naman ang Meralco bill mo kahit walang gumagamit ng aircon sa bahay, o baka curious ka lang kung paano makakatipid ang mga Pinoy sa kuryente gamit ang sariling pera ng SSS mismo, panatilihin mo lang ang manood dahil sa susunod na 8 minuto, sasabihin ko sa'yo lahat ng kailangan mong malaman tungkol sa bagong SSS Energy Sustainability Loan kasama ang mga totoong detalye galing mismo sa opisyal na anunsyo ng SSS, hindi guess, hindi chismis, at sasabihin ko rin sa'yo kung sino talaga ang qualified at kung ano ang dapat mong gawin habang hinihintay natin ang official rollout. Bago tayo magpatuloy, kung gusto mong updated ka palagi sa mga ganitong benepisyo galing sa SSS Pag-ibig at iba pang programa ng gobyerno na talagang nakakatulong sa bulsa mo, i-click na ang subscribe button at itap rin ang bell para hindi ka maiwan sa balita. Tara, simulan na natin. Kung kabilang ka sa milyon-milyong Pilipino na nahihirapan na sa taas ng bayarin sa kuryente, hindi ka nag-iisa. Halos lahat tayo, lalo na ang mga pamilyang may anak, naramdaman ang epekto ng pagtaas ng presyo ng langis at kuryente dahil sa mga pangyayari sa ibang bansa na umaapekto sa supply ng fuel. At dahil sa sitwasyong ito, ang presidente ng Pilipinas ay nagdeklara ng State of National Energy Emergency noong Marso bilang tugon sa pagtaas ng gastos sa enerhiya sa buong bansa. Kaya naman, ang Social Security System o mas kilala nating SSS ay hindi na lang naghintay. Sila mismo ang gumawa ng paraan para tumulong at ito ang dahilan kung bakit isinilang ang Energy Sustainability Loan Program. Ano ba talaga ang programang ito? Sa madaling salita, ito ay isang panibagong loan offering mula sa SSS na partikular na dinisenyo para tulungan ang mga kwalipikadong miyembro na makapag-install ng solar panel system sa kanilang sariling tahanan. Oo, narinig mo ng tama. Gagamit ka ng pondo mula sa SSS para bumili at mag-install ng solar panels at sa pangmatagalan makakatipid ka sa kuryente dahil ikaw na mismo ang gumagawa ng sariling enerhiya mula sa sikat ng araw. Ayon mismo sa SSS, layunin nila na matulungan ang hindi bababa sa 100,000 pamilyang Pilipino o 100,000 homes pagsapit ng taong 2028. Malaking bilang ito at malinaw na seryoso ang SSS sa programang ito. Sinabi mismo ng SSS President at Chief Executive Officer si Robert Joseph Declaro na ang programang ito ay magbibigay daan sa mga kwalipikadong miyembro na mag-avail ng financing para sa residential solar panel system at ang pagbabayad nito ay maaaring i-extend ng hanggang 7 taon. 7 taon, kaibigan, hindi ito isang loan na kailangan mong bayaran agad-agad sa loob ng ilang buwan lamang. Binigyan ito ng mahabang palugit dahil naiintindihan ng SSS na malaking gastos ang pag-install ng solar panels. Kaya kailangan din ng makatwirang panahon para mabayaran ito ng hindi nakakahirap sa bulsa. Ngayon, dito tayo papunta sa pinaka-importanting parte na hinihintay mong marinig kung sino ba talaga ang qualified para sa loan na ito. Base sa opisyal na pahayag ng SSS, ang programang ito ay para lamang sa mga miyembrong may Mandatory Provident Fund account o mas kilala bilang MPF. Ngayon, baka nagtatanong ka, ano ba ang MPF? Simple lang ito. Ang Mandatory Provident Fund ay isang sapilitang retirement savings program na automatic na isasali sa miyembro kung ang kanilang monthly salary credit o MSC ay lumalagpas sa 20,000 piso bawat buwan. Kung ikaw ay isang regular na empleyado, self-employed o voluntary member na may monthly salary credit na higit sa 20,000, malamang ikaw ay automatic na kasama na sa MPF program kahit hindi mo pa ito napapansin. Kaya kung tinatanong mo sa sarili mo kung qualified ka ba, ang unang hakbang ay tingnan ang iyong My SSS account at suriin kung ikaw ay may aktibong Mandatory Provident Fund. Madali lang itong tingnan, mag-login ka lamang sa opisyal na website ng SSS gamit ang iyong account at hanapin ang seksyon na nagsasabi tungkol sa iyong contributions at Provident Fund status. Kung makikita mong may balanse ka sa MPF, malaki ang posibilidad na isa ka sa mga unang kwalipikado kapag opisyal nang nag-open ang loan application. Ngayon, gusto kong maging tapat sa inyo dito dahil mahalaga ito. Hanggang sa ngayon, hindi pa opisyal na inilabas ng SSS ang kumpletong detalye tungkol sa eksaktong interest rate, maximum loanable amount at iba pang specific na requirements ng programang ito. Ang sinabi lamang nila hanggang sa ngayon ay ang pangunahing balangkas, na ito ay para sa mga MPF members na ang bayad ay pwedeng abutin ng hanggang 7 taon at na ang programa ay nakatarget na ma-launch sa Setyembre.
Kaya kung sinabihan ka ng kung sino-sino na may eksaktong numero na alam sila kung magkano talaga ang pwede mong ma-loan, mag-ingat ka dahil maaring hindi pa ito opisyal or verified. Bakit mahalaga itong sabihin sa inyo? Dahil maraming peking pahayag at scam na kumakalat online, lalo na pagdating sa mga bagong programa ng SSS. May mga grupo na gumagawa ng fake forms or fake links na nagpapanggap bilang opisyal na application para sa loan na ito bago pa man ito ma-launch. Kaya ang payo ko sa inyo, huwag kayong magbibigay ng personal information, huwag kayong magbabayad ng kahit anong fee, at huwag kayong mag-click sa kahit anong link na hindi galing direkta sa opisyal na website ng SSS na ang address ay sss.gov.ph o sa kanilang opisyal na mobile application. Kung may humihingi sa inyo ng pera bago pa man kayo ma-approve, isipin nyo na hindi ito legitimate. Ngayon, bumalik tayo sa magandang balita. Bakit ito malaking deal para sa ordinaryong Pilipino? Kasi tingnan mo, sa nakaraang taon, ang SSS ay nag-report ng net income na umabot sa mahigit 142 bilyong piso at ang kanilang reserve fund ay lumagpas na sa 1 trilyon piso para sa unang pagkakataon sa kanilang kasaysayan. Ibig sabihin, hindi sila kumukonti sa pondo, malakas ang pinansyal na kalagayan nila, kaya kaya nilang mag-invest sa mga bagong programa tulad nito na talagang makakatulong sa pang-araw-araw na buhay ng mga miyembro. Ayon mismo kay Declaro, ang malakas na pinansyal na posisyon ng SSS ay nagbibigay daan sa kanila na mamuhunan ng direkta sa mas magandang serbisyo, bagong teknolohiya at mga programa na talagang nagpapabuti sa karanasan ng mga miyembro. Kung iisipin mo, makatuwiran lang ito. Sa kasalukuyan, ang average na rate ng kuryente sa karamihan ng Pilipinas, partikular sa mga lugar na sinisilbihan ng Meralco, umiikot sa 14 na piso bawat kilowatt hour. Para sa isang ordinaryong sambahayan na gumagamit ng 200 kilowatt hour bawat buwan, malaking parte na ito ng kanilang sahod. Pero kung makakapag-install ka ng solar panel sa bahay mo, makakatipid ka ng malaki sa pangmatagalan dahil ang sikat ng araw, libre, hindi katulad ng krudo o langis na kailangan pang ipasok sa bansa. At hindi lang ito ang SSS na gumagawa nito. Ang GSIS o ang Government Service Insurance System na para sa mga government employees ay naglunsad din ng kanilang sariling solar loan program na tinatawag na Ginhawa Solar Energy Loan at noong unang linggo lamang ng kanilang operasyon nakapagpalabas na sila ng halos 1 bilyong piso sa solar financing. Ibig sabihin, malinaw na malaki ang interes at pangangailangan ng mga Pilipino para sa ganitong klaseng tulong. At kung successful ang GSIS dito, malaki ang tsansa na magiging successful din ang SSS sa kanilang version ng programa. Ngayon, kung gusto mong maging handa habang hinihintay natin ang Setyembre, narito ang ilang konkretong hakbang na pwede mong gawin ngayon. Una, siguraduhin mong updated ang iyong contributions sa SSS dahil ang regular at tamang pagbabayad ng contributions ay nagsisiguro na manatili kang qualified bilang isang miyembro. Pangalawa, tingnan ang iyong monthly salary credit sa iyong MySSS account dahil kung ito ay lumalagpas ng 20,000 piso, malaki ang posibilidad na automatic ka na kasama sa Mandatory Provident Fund. Pangatlo, siguraduhin complete at updated ang iyong personal information sa SSS database kasama ang iyong bank account na enrolled sa kanilang disbursement system dahil madalas ang mga delay sa pag-release ng loan ay nagmumula sa mga simpleng pagkakamali sa registration o sa mga hindi pa updated na detalye. Pang-apat, mag-research ka rin ng maaga tungkol sa mga solar panel provider sa iyong lugar para kapag dumating na ang Setyembre at opisyal na nag-open ang programa, hindi ka na kailangang magmadaling pumili ng installer. Maganda na alam mo na agad kung magkano ang average na gastos sa pag-install ng solar system batay sa laki ng iyong bahay at sa dami ng kuryenteng kinokonsumo ng iyong pamilya bawat buwan. At panglima, regular na bisitahin ang opisyal na website ng SSS at ang kanilang opisyal na social media pages dahil dito malalaman mo agad kapag opisyal nang nailabas ang kumpletong detalye kasama ang interest rate, maximum loanable amount at ang buong application process. Isa pang bagay na dapat mong tandaan, ang programang ito ay parte lamang ng mas malaking hakbang ng pamahalaan para sa energy independence. Dahil ang Pilipinas ay umaasa ng malaki sa pag-import ng langis at fuel mula sa ibang bansa, naapektuhan tayo ng malaki kapag may krisis sa ibang parte ng mundo, tulad ng nangyayari sa Middle East. Kaya ang push para sa solar energy at renewable resources, hindi lang ito tungkol sa pagtipid ng individual na pamilya, ito rin ay tungkol sa pagpapatibay ng buong bansa laban sa mga pandaigdigang krisis sa enerhiya sa hinaharap. Bago tayo magtungo sa wakas ng video na ito, gusto kong balikan ang mga importanteng punto. Una, ang SSS Energy Sustainability Loan ay para sa pag-install ng residential solar panel systems. Pangalawa, ang target launch ay sa Setyembre.
kaya hindi pa ito available sa kasalukuyan. Pangatlo, ang mga kwalipikado ay yung mga miyembro na may mandatory provident fund account na karaniwang ang mga may monthly salary credit na higit sa 20,000 piso. Pang-apat, ang bayad sa loan ay pwedeng abutin ng hanggang 7 taon. At panglima, hindi pa opisyal na inilabas ang eksaktong interest rate at maximum loan amount, kaya mag-ingat tayo sa mga pekeng impormasyon habang hinihintay natin ng opisyal na anunsyo. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito para maintindihan kung paano gumagana ang bagong programang ito at kung gusto mong malaman agad kapag may bagong update tungkol dito, mangyaring iwanan ng comment sa baba kung interesado ka sa SSS Energy Sustainability Loan at sabihin sa akin kung gusto mo bang gawan ko ng follow-up video kapag opisyal na nailabas ang kumpletong detalye kasama na ang interest rate at application steps. I-share din ang video na ito sa pamilya at kaibigan mo na baka interesado rin sa pagtipid sa kuryente gamit ang solar panels dahil malaki ang tulong nito sa kanila lalo na sa mga magulang na nahihirapan sa monthly bills. At kung hindi mo pa nagagawa, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell para hindi ka maiwan sa susunod na update. Maraming salamat sa panonood at hanggang sa susunod na video.